Una sa lahat, kaliwat kanang sunog sumiklab sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang ang warehouse sa mga gulong sa Cagayan de Oro City at ang isang ancestral house sa Ilocos Sur. Nagkasunog din sa Cavite kung saan nasawi ang dalawang batang magkapatid. Grabe, ang lakas mga tangke. May namatay rin sa sunog sa North Caloocan. Ang buong detalye kung ng mga sunog na yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga miyembro ng PDP Laban nagtipon-tipon sa Cebu City. Inanunsyo ang mga posibleng tumakbong senador, kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at aktor na si Philip Salvador. First Lady Liza Araneta Marcos, matapang ang mga binitawang pahayag laban kina Vice President Sara Duterte sa hipag niyang si Senator Amy Marcos at sa mga kritiko ng administrasyon. Bring it on. There's such a thing as karma. Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte nagkasama naman kanina sa graduation rites ng Philippine National Police Academy. PBA player na si Raymond Almazan sinuspinde at pinagko-community service matapos mahuling dumaan sa EDSA busway at tinangkapang manuhol. Ganting pag-atake ng Israel, minaliit ng Iran. 50 Pinoy sa Israel, uuwi na ng Pilipinas. At sa Showbiz Tonight, Joey De Leon nanawagan sa mga online troll na pinag-aaway umano ang Eat Bulaga at It's Showtime. It's Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway. Huwag nyo kaming pagsabungin. Matapang ang binitawang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara Duterte. Inamin niyang sinadya ng isnabe noon ang Vice-Presidente. May sinabi rin ng First Lady tungkol sa samahan nila ng kanyang hipag na si Senator Amy Marcos. Gayon din sa mga kritiko ng administrasyon. Nasa frontline na balitang yan, Elaine Pulhencio. The retention. Binasag na ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang katahimikan tungkol kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng broadcaster na si Anthony Taberna sa kanyang online show na Tune In Kay Tuning, naglabas ng sama ng loob ang First Lady laban kay VP Sara nang minsang tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine a former president calling bangag. And then the camera panned on her, tumatawa. So syempre nakita ko, sabi ko, wow man, I mean, masakit yan. Ang tinutukoy ng First Lady ay ang prayer rally noong Enero na dinaluhan ni VP Sara at kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Inamin din ng First Lady na sadyang inisdab niya si VP Sara sa departure ceremony noong umalis patungong Vietnam si Pangulong Marcos. So, nandito Sara, dito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the name, I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. Nang tanungin ng unang ginang kung magkakaayos pa sila ni VP Sara, bad shot rin sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Para sa isang political analyst, normal lang na ipagtanggol ng First Lady ang Pangulo. I think Liza Marcos, the First Lady, was just reacting as a wife. The First Lady is entitled to that kind of sense of betrayal. Ito rin daw marahil ang dahilan kung bakit nabanggit noon ni Pangulong Marcos na complicated ang relasyon niya sa mga Duterte. You don't have to be friends. But yun nga, yung ano dyan, ang onus niya na kay Sara Duterte na eh. Anong gagawin niya? Dahil masama ang loob sa kanya ng First Lady.
Kung maraming nasabi si First Lady Liza sa relasyon nila ni VP Sara, matipid naman ang sagot niya nang tanungin kung kumusta sila ng hipag niyang si Senator Amy Marcos. Maybe you should ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Wala pang reaksyon dyan si Senator Amy. Kaugnay naman sa balibalitang tatakbo raw si First Lady Liza sa pagkasenador. Kahit minsan hindi niyo naisip to run for public office. Me? I get the mayor's name wrong. Nang matanong naman kung nakikialam ba siya sa mga pinupwestong opisyal ni Pangulong Marcos, sagot lang dyan ng First Lady. Lahat sila. If I'm in charge of that, lahat sila patay. Mensahe naman ni First Lady Liza sa mga kritiko nila. Bring it on, honey. You're the size of your enemy. You're not my enemy. Like I said, I would never stoop to that level. Bring it on. There's such a thing as karma. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kasunod namang napahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos, nakita naman sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte sa graduation rites ng Philippine National Police Academy. Nasa Frontline na balitang yan si Brian Castillo. Nagngitian at nagbeso sa isa't isa sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nang magkita sila sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite ngayong araw. Sabay silang dumalo sa graduation ceremony ng Philippine National Police Academy o PNPA Layagdiwa Class of 2024. Muling nagtagpo ang Pangulo at pangalawang Pangulo kasunod ng maanghang na pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. Unang beses ding nagkasama ang dalawang pinakamataas na leader ng bansa matapos sabihin ng Pangulo na complicated ang relasyon nila ng kanyang bise. Halos 3 oras na magkasama at magkatabi kanina sina PBBM at VP Sara. May mga pagkakataon pang nag-uusap ang dalawa. Mismong si VP Sara pa ang nagpakilala sa Pangulo bago magtalumpati. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Hinimok ni Pangulong Marcos sa mga bagong pulis na gamitin ang kaalaman sa teknolohiya sa pagtupad ng kanilang mandato. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagtugon sa iba't ibang krimen online. There is now a need to patrol the information highway for robbers lurk there too. The fight against crime is now a potent mix of gadgets and war rooms and old-fashioned grunt work by gritty police officers. Isang babae ang nanguna sa mahigit 200 graduates ng PNPA Layagdiwa Class of 2024. Siya si Police Lieutenant Maria Camille Cabasis. Bilang class valedictorian, tinanggap niya ang Presidential Campilan Award. Bago graduate sa PNPA, nagtapos na rin siyang cum laude sa Batangas State University sa kursong Criminology at naging board exam top-notcher pa sa Calabarzon noong 2019. May mga gabi na hindi kami nakakatulog, may mga oras na gusto naming umiyak ngunit hindi maaari. May mga oras na kailangan naming tiisin ang gutom, pagod, puyat. Pero ang lahat na ito ay nagbunga. Sa mga nagsipagtapos, halos 200 ang nasa haring na ng PNP. Tig-12 naman ang mapupunta sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at sa Bureau of Fire Protection o BFP. Matapos ang graduation ceremony, hindi na nagpaunlak ng panayam si Pangulong Marcos. Habang si VP Sara, ngiti at flying kiss lang ang naging tugon sa mga bumati at tumawag sa kanyang media. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Inendorso ng PDP Laban ang 4 nilang miyembro para sa pagkasenador sa 2025. Kabilang dyan ang aktor na si Philip Salvador. Posible rin daw tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Cebu City, nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. John, anong update dyan sa meeting ng PDP Laban? Ruth, tama ka nga, pasabog ang mga inanunsyo sa gabing ito ng PDP dito sa Cebu City kung saan 4 ang inendorso ng partido para tumakbong senador sa 2025. Pinangunahan ni PDP Laban Chairman at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panunumpa ng mga bago nilang miyembro dito sa isang resort at casino sa Cebu City. And we are honored that you have choose PDP, the only political party in the country today.
Itinapat yan sa 42nd anniversary ng partido na dinaluhan ng higit 1,000 nitong miyembro. Kabilang dyan sina Senators Rubin Padilla, Francis Tolentino, Bongo at Ronald De La Rosa. Dito na rin inanunsyo ang muling pagtakbo sa Senado ni Tolentino, Go at De La Rosa. We expect all members of PDP to work hard for their re-election. Layon daw nilang tatlo ang mapanatili ang pwersa ng PDP sa Senado at mapalakas pa ito. May pahapyaw pa nga si De La Rosa sa mga posible pa nila makasamang tumakbo sa pagkasenador, kabilang si dating Pangulong Duterte. I hope na sana the likes of Kuya Epi Salvador madagdag yan sa atin para lalakas tayo doon. At saka baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman pag hindi siya tinatamad. Agad namang tinanggap ng aktor na si Philip Salvador ang endorsement ng PDP para sa 2025 senatorial race. Ang tagal ko pong hinintay ito. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Present din sa event ngayong gabi sa Cebu City Mayor Michael Rama. Wala naman sa Cebu Governor Gwen Garcia na isang aktibong miyembro ng PDP laban. Paliwanag dyan ang presidente ng partido. The mayor is a solid PDP stalwart. The governor has been a PDP. But we do not blame the governor for not being with us. Maybe she is busy, so let's give her the benefit of the doubt. Natanong naman si De La Rosa tungkol sa mga naging banat ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi lang niya, mahirap pakialam sa usapang babae. Prof, gaya ng sinabi ni Senator De La Rosa, nabanggit din kanina ni ex-President Duterte na ayaw niya raw umatake ng babae na anyay maraming isyu ng korupsyon. Hindi niya pinangalanan ang tinutukoy niya, ngunit nabanggit din niya si Pangulong Bongbong Marcos na wala raw isyu ng korupsyon. Bukod dyan, ay ginit din ni Duterte kanina na handa siyang magretiro. Ito kasunod ng panawagan ng natumakbo siyang pagkasenador sa 2025. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arroa, News 5. Maraming salamat, John Arroa. Isang patay sa sunog at pagsabog sa isang tindahan ng LPG sa North Caloocan. Ang biktima, lasing daw kaya hindi agad nakalabas ng tindahan. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyo. Sunod-sunod na pagsabog ang bumulabog sa mga residente sa gitna ng sunog sa Barangay 176 sa North Caloocan pasado hating gabi kanina. Sa tindahang ito ng LPG, unang sumiklab ang sunog. Grabe, ang lakas mga tangke. Mabilis lumaki ang apoy at kumalat sa mga kalapit na bahay. Kaya naman ang ilang residente, kanya-kanyang takbo at pagsalba ng gamit. Yun nga lang, may ilang gaya ni Dayan Perido na wala nang naisalba sa pagmamadaling lumikas. Pati ang kabuhayan nilang karinderya natupok din. Nataranta na po kami kasi sabi ko sunog. Ayun, naglabasan na po kami. Tapos ayun po, maya-maya po sumabog na po dyan sa katabi po naming bahay. Napakahirap po ni Piso po, wala po kaming ang isip ko na lang po, mailabas ko yung mga anak ko. Pakalabas po kaming lahat. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-apula sa sunog. Sa kasunod na investigasyon, dito tumambad ang sunog na bangkay ng isa sa mga empleyado ng tindahan. Base sa mga witnesses, nakainom daw po siya, kaya hindi nakalabas. Bukod sa LPG store na pinagmulan ng apoy, natupok din ang 3 bahay. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Inaalam pa ang eksaktong dahilan ng pagsiklab ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kaliwat ka ng sunog din ang sumiklab sa ilang probinsya, kabilang dyan ang isang bodega ng mga gulong sa Cagayan de Oro City na patuloy pa ring nasusunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Nabalot ng makapal na usok ang nasunog na warehouse na ito sa Cagayan de Oro City. Mabilis na nilamon ng apoy ang mga nakaimbak na gulong.
Kita rin sa video na ito ang malaking apoy sa bodega. Walang sinayang na oras sa mga bombero. Alas 11 kaninang umaga nang sumiklab ang apoy. Inaapula pa ang sunog hanggang ngayon. Nilamon din ang nagngangalit na apoy ang ancestral house na ito sa Magsingal, Ilocos Sur kahapon. Tila dinidilaan pa ng apoy ang mga kawad ng kuryente. Mabilis na kumalat ang apoy. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog nang makalimutan daw ng may-ari ng bahay na tanggalin sa pagkakasaksak ang electric fan. Higit 40 minutong nakalipas bago naapula ang sunog. Tinatayang aabot sa 800,000 pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog at hindi nadamay ang mga katabing bahay. Wala nang natira sa bahay na ito sa Silang Cavite matapos ding lamunin ng apoy kahapon. Sa kasamaang palad, namatay ang dalawang magkapatid na 3 at 4 na taong gulang matapos matrap sa loob ng kanilang bahay. Umalis daw ng bahay ang ina ng mga biktima para kumuha ng mga panggatong na kahoy nang sumiklab ang apoy. Nadamay rin ang isa pang bahay. Higit 1 oras ang inabot bago naapula ang sunog. Posible umanong nagmulang apoy sa tangke ng LPG. Nangako naman ang Silang LGU na sasagutin ng pagpapalibing sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pang-4 na araw lang isinilalim sa Red Alert ang Luzon at Visayas grids dahil pa rin sa kakulangan ng supply ng kuryente. Naka-Red Alert ang Luzon simula alas 3 ng hapon hanggang kaninang alas 10 ng gabi. Ibig pong sabihin, kulang po ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumers. May oras ding nag-yellow alert sa Luzon dahil naman sa manipis na reserbang supply. Binaba naman ngayong gabi ang red alert status sa Visayas grid na tumagal ng 8 oras. Pero na-extend naman ang yellow alert status nito hanggang alas 10 ngayong gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, dahil pa rin yan sa persahang pag-shutdown ng 19 na planta ng kuryente. Abiso sa mga motorista, may tataas at bababa sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Madadagdagan na naman ng 40 hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina, pero may bawas presyo naman na hanggang 85 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 80 centavos naman ang rollback sa kerosene. Ito na ang ika-6 na linggong taas presyo sa gasolina. Ang oil price hike ay bunsod umano ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Habang ang rollback ay dahil naman sa biglang pagbaba ng demand sa petrolyo ng China at Amerika. Susunod, multa ng mga tiniketan at mga na-impound na e-bike at e-trike, ibabalik ng MMDA. Missile system ng Amerika na dideploy sa Luzon, ikinaalarma ng China. At management ng SB19 na nawagan sa mga stalker na respetuhin ang privacy ng P-Pop Kings. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Hindi ibababa ng MMDA ang multa sa mga mahuhuling e-bike at e-trike. Sa kabila yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na napakalaking multa raw ang 2,500 pesos. Paninindigan ng MMDA ang penalty para madala ang mga mahuhuling motorista. Epektibo raw ang mas mataas na multa gaya ng ginawa nila sa busway. Simula na ipatupad ang panghuhuli, halos 300 na ang natiketang motorista, habang halos 70 naman ang na-impound na e-vehicle. Pag-aaralan daw ng ahensya kung paano maibabalik ang multang na ibayad sa kanila. Isasaoli rin daw ng MMDA ang mga na-impound na e-bike. Gagamitin naman ng ahensya ang 1 buwang palugit para ipaalam sa mga e-bike driver ang ipatutupad na batas at regulasyon. Huwag na po magpumilit yung ating mga kababayan. Hindi po naalis yung pagbabawal ng pagdaan ng ganitong klaseng sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Ang pinagbawal lang po ng Pangulo ay yung hindi pagtitiket at hindi pag-impound. So wag naman po nating abusuhin yung kabaitan ng ating Pangulo. Minaliit lang ng Iran ng umano'y pag-atake sa kanila ng Israel. Sa gitna naman ng tensyon, ilang Pinoy sa Israel ang nagpasaklolo na para makauwi sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa videong ito, makikita ang sunod-sunod na liwanag sa himpapawid sa syudad ng Isfahan sa Iran. Ayon sa Iran, may nakita rin silang 3 drone kaya inactivate nila ang kanilang air defense system. Napasabog daw nila ang mga drone bago pa man ito bumagsak sa lupa.
Hindi sinabi ng Iran kung kanino ang mga drone. Bagamat wala ring pahayag, hinihinalang ang Israel ang may pakananan at punteriya ang mga nuclear facility ng Iran. Posibleng ganti raw ito ng Israel sa mahigit 300 drone at missile attack ng Iran noong nakaraang linggo. Pero minaliit lang ng Iran ang pag-atake. Wala raw ito kahit anong pinsala sa kanilang nuclear facilities. Pansamantala munang sinuspindi ang flight sa ilang lugar sa Iran gaya sa Isfahan, Shiraz at Tehran. Sa tracker na ito, makikita nga ang pag-iwas ng mga eroplano sa airspace ng Iran. Tumindi ang tensyon ng dalawang bansa nang atakihin ng Israel ang konsulado ng Iran sa Syria noong April 1 kung saan 7 namatay. Sa gitna ng tensyon, uuwi na sa Pilipinas sa May 9 ang 50 Pinoy na nasa Israel. Kinumpirma yan ng Department of Migrant Workers. Sa ngayon, nakataas ang alert level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal munang magpadala ng mga OFW doon. Base sa datos ng DFA, nasa 30,000 Pinoy ang nasa Israel, habang 2,000 naman ang nasa Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa Lunes, magsisimula na po ang Balikatan 2024 exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, bagay na kinagagalit ng China. Pero bago pa man magbalikatan, may ibang bagay na maaaring mas malaki at mas kinagagalit ng China. Nitong nakaraang linggo, nag-deploy ang US Army ng pinakabago nitong intermediate range ballistic missile dito po sa atin sa Luzon. Bahagi daw ito ng Salaknib 24, isang training exercise ng US Army at ng Philippine Army sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija na nagtapos dapat ngayong araw. Agad na alarma ang China. Pinapalala raw ng Amerika ang sitwasyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ginugulo daw ang stabilidad sa rehiyon. Ayon naman sa South China Morning Post, baka lalong i-militarize ng China ang West Philippine Sea dahil sa deployment ng mga US missiles nito. Bakit ito sensitibo sa China? Ang Typhoon po with 1O, missile system kasi na pinangalanan po sa isang Greek monster ay ang pinakabagong missile system ng US na sinumulan lamang i-deploy nitong nakaraang taon. At ito ang unang deployment ng Typhoon missile system sa Asia. Pinagbawal ang ganitong klaseng mga missile system ng isang treaty ng US at ng Soviet Union noon pang 1987. Pero umatras ang US sa treaty noong 2019 dahil daw sa mga paglabag ng Russia at dahil hindi naman kasama ang China sa tratado. Pero higit sa lahat, kaya nito magpalipad ng mga missiles na may range ng 1,000 kilometers. Aabot po sa mga artificial islands ng China sa pinagtatuloy ng West Philippine Sea. Kung yan po yung 1,000 kilometers, pasok po ang Spratly Islands at marami sa mga coastal areas ng mainland China. So hindi po ito mga defensive missiles, kundi mga offensive missile systems na. Ito rin ay kaya magpalipad ng mga hypersonic missiles na 4 times the speed of sound. Isa pang problema ng China, ang mga ito ay nasa mobile launchers na maaaring mag-deploy at redeploy na ilang beses. Kaya't mas mahirap silang hanapin ng mga kalaban. Inilipad po ito dito sa Pilipinas gamit ang mga higanteng C-17 Globemasters ng US Air Force. May sarili itong mga transporter at erector set. Ang isang mobile battery, meron pong 4 missile launchers. Pero sa kabila ng mga pangamba ng China, wala naman pong kasiguruhan kung permanenteng i-deploy ito o i-deploy itong Typhoon missile system dito sa Pilipinas. Ang alam lang po natin so far, nato lamang sila para sa Salaknib Exercise 24. Kung magiging permanente ang mga missile system sa Pilipinas, yan po ang bagay na kailangan pang klaruhin. Dahil maaaring ibang usapan na kung maaaring mag-deploy ng offensive missile systems ang Amerika dito sa Pilipinas. Yan po kasi ay maaaring labag o labas na sa Visiting Forces Agreement sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung tinatawag nating EDCA. At kugnay pa rin ang tensyon sa West Philippine Sea, may mga kumakalat na post online tungkol sa umunay pagdagsa ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Totoo ba yan? I-fact check po natin yan.
Libo-libong tropang Amerikano nandito na lang ngayon sa Pilipinas. Yan ang kumakalat ngayon sa iba't ibang social media post. Kabilang na dito ang post ng isang dating broadcaster na umabot na sa 134 ang shares. Ang sabi sa post, 17,500 na sundalo mula Amerika ang nakadeploy daw ngayon sa Subic para sa balikatan o ang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Pero mga kapatid, huwag po basta-bastang i-share ang mga post na gaya nito dahil hindi po yan totoo. Sinuri po yan ng ating fact-checking partner mula sa Facts First PH. Ang litrato na ginamit sa mga kumakalat na post ay hindi po larawan ng mga sundalong Amerikano na papuntang Pilipinas. Ito po ay kuha pa noong 2021 ng mga sundalong Briton na pauwi na mula Afghanistan. Ngayong taon, ang balikatan ay gagawin mula April 22 hanggang May 10 sa Palawan at iba pang lugar. Ito po ay lalahukan ng 11,000 na tropang Amerikano at 5,000 na sundalong Pilipino. Paalala lamang po mga kapatid, maging maingat sa pag-share ng kung anong makikita natin sa social media. Ugaling mag-fact check para matyak kung ang isang post ay naglalaman ng tamang impormasyon. Susunod, nahuling sawa sa Quezon City, nakawala. Kaya ang mga residente, balot ngayon ng takot. Meralco Bulls player Raymond Almazan sinuspinde ng PBA matapos ang tangkang panunuhol sa EDSA busway. At Taylor Swift may pabonus na 15 songs sa inilabas niyang double album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinuspinde ang PBA player na si Raymond Almazan matapos mahuli at magtangkang manuhol sa EDSA busway. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marcial, hindi muna maglalaro si Almazan sa linggo sa laban ng Meralco Bulls kontra Converge Fiber Xers. Bukod sa suspension, kailangan ding mag-community service si Almazan. Nitong Lunes nang mahuli ang kanyang sasakyan na dumaan sa EDSA busway. Na-videoan pa siyang nag-aabot ng pera sa isang tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Alam niya, mali siya. Siya, nagmamadali lang siya kasi merong event ng anak niya. Pag-usap siya sa pag hindi siya MMDA sa Department of Transport sa Monday. Talaga siya sorry. Patuloy naman ang panguhuli sa mga pasaway na motoristang dumaraan sa EDSA busway. Ilan sa mga natikitan kanina, ang mga ambulansya na walang sakay ng mga pasyente. May sinitaring sasakyan ng Philippine Air Force at isang pulis na nakamotor. Nagpaalala ang TOTR na pwedeng bawiin ang lisensya ng mga mahuhuli sa busway at pagmumultahin ng hanggang 30,000 pesos. Nag-aalala ngayon ang mga residente ng Barangay Talayan sa Quezon City dahil sa isang nakawalang sawa. Nitong Miyerkules, nahuli ng mga tauhan ng barangay ang 10 talampakang sawa na natagpuang nakapulupot sa isang kalaykay. Dinala sa barangay hall ang ahas at ipinasok sa kulungan. Ihahatid na sana ang sawa sa DENR pero laking gulat nila nang tumambad sa kanila na wala nang ahas. Kanya-kanyang diskarte tuloy ang mga residente para mag-ingat. Kabilang ang paglalagay ng mga trap o patibong para mahuli ulit ang sawa. Showbiz Tonight na tayo. Nakiusap ang management ng SB19 na respetuhin ang privacy ng P-Pop Kings dahil sa umano'y mga stalker nila sa labas ng kanilang opisina. Bumuelta naman si Joey De Leon sa mga basher na pinag-aaway ang Itbulaga at katapat itong noontime show. Narito ang report ni MJ Marfori. Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Ito ang banat ni Henyo Master Joey De Leon sa mga online troll na pinag-aaway umano ang longest-running noontime show na Itbulaga at ang katapat nitong It's Showtime. Nitong Miyerkules lang, nang hamunin ni Tito Joey ang mga nagpapakalat ng fake news na nalulugi na raw ang kanilang programa. Ito muna ang hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. Maraming keyboard warriors ang nag-react. Pero paglilinaw ni Joey, hindi ang katapat nilang programa ang tinutukoy niya. Yung galit namin ni Tito at ng mga Dabarkads at sama ng loob doon sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa, anong tawag doon?
mga Facebook, Instagram, social media, yung mga salbahe dun. Sabi pa ng EB host, In Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Sa huli, tuloy lang daw ang Eat Bulaga sa paghahatid ng 1,001 tuwa dito sa TV5. Lalo pang lumalakas ang Nation's Girl Group na BINI. Sila na ngayon ang P-pop group na may pinakamaraming monthly listeners peak sa Spotify. Na-break na nila ang record noon ng SB19 na 2.8 million monthly listeners peak. Talaga namang born to win ang BINI. Again, speaking of SB19, may paalala ang management nilang 1Z Entertainment sa mga umano'y stalker ng grupo na natutulog sa labas ng kanilang opisina. Na-appreciate naman daw nila ang fans, pero dapat pa rin daw respetuhin ang privacy ng P-pop kings. Sana raw, idaan sa tamang paraan ng fans ang pagmamahal nila sa grupo, kaya wala rin daw sanang unauthorized photography. Sa May 18 and 19 na ang pagtatag finale tour ng SB19 sa Smart Araneta Coliseum. Literal na Happy Friday ang Swifties sa kaka-release lang na 11th album ni Taylor Swift na The Tortured Poets Department. In for a treat din ng fans dahil secret double album ito. Bukod kasi sa original set ng album, naglabas pa si Tay-Tay ng 15 pang extra songs para sa kanyang TTPD, The Anthology. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, makiride tayo sa isang pasyalang hitik sa adventure na swak sa mga young at heart. At 3 Russians gumawa ng world record sa pagpaparachute mula stratosphere hanggang North Pole. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Nakagawa ng world record ang 3 Russians na nagparachute mula sa stratosphere hanggang sa North Pole. Nitong nakaraang linggo, nang gawin nila Mikhail Korniyenko, Alexander Linik at Denis Yefremov ang pagparachute mula sa aeroplano na may taas na higit 34,400 feet. Bumulusok sila sa bilis na higit sa 300 kilometers per hour. Umabot ng 2.5 oras bago nila binuksan ang kanilang parachutes. Matagumpay naman silang nakapaglapag malapit sa Barnew Polar Base ng Russia. Sa kabila ng pagsusuot ng heated masks, nagka-frostbite pa rin ang mga nagparachute. Negative 50 hanggang 70 degrees Celsius ang temperatura sa himpapawid. Mga kapatid, Friday na kaya deserve nating mag-chillax. Tara na sa isang camping ground sa Baras, Rizal na sobrang daming outdoor activities. Meron din dyan na Malabali, Indonesia ang feels. Tara, ride tayo dyan! Ngayong summer, sulitin ang bakasyon at itodo na ang adventure dito sa isang camping ground na matatagpuan sa Baras, Rizal. Year 2020 po, nag-start po yung CBM Eco Park, and then by 2023, nag-rebranding po kami to The Playground. So binago po namin siya kasi ang goal po namin is maging playground po itong lugar na to para sa mga bata at sa mga feeling bata. Bata ay yes, parang po. tayo na Yes, rin yan, tama? po. Pagpasok ko nga dito, Sir Arvin, napakalawak. Gaano ba kalaki itong lugar na ito? Almost 80 hectares ito, ma'am. Sa lawak ng lugar ay hindi mauubusan ng mga activities para sa mga bata at young at heart. Ayan, hindi naman pala ganun kahirap. Joke lang mga kapatid. And I made it! Nakaka-relax mga kapatid kasi may mga maririnig kang mga kuliglig. Diba?
Sarap maka-experience ng ganito, may boating. Meron din pong tilapia dito. Alright, mga kapatid, grabe naman na itong ating car rally. Tingnan nyo naman. Balikabok. Diba? Pero sobrang fun, sobrang siya, sobrang please at nakaka-excite to. So, pahinintay yun, subukan nyo rin dito. Kung ang gusto nyo naman ay mag-chill lang sa magandang view, merong valley-inspired area na may Instagrammable spots. Kung ang trip nyo naman ay to be one with nature, pwedeng mag-pitch ng tent, mag-car camping o mag-glamping. Yung mga gusto natin, Instagram-worthy, like we can take more pictures and all. Pwede kaming mag-chill lang, we can drink wine, eat together, share stories. Since matagal nga kami pong hindi nagkita-kita. For this year's team building activity, we decided to have it here at the playground kasi kumpleto na lahat. As in, wala ka nang alalahanin pa. Provided nila yung food, yung facilitator, yung activities, kahit yung accommodation, meron na rin. Ang day-tour sa The Playground ay mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Ang overnight naman ay mula 2 p.m. hanggang 12 noon kinabukasan. Talagang makukumpleto ang inyong summer gimmick sa dami ng activities na pwedeng gawin dito. Mga kapatid, samahan niyo ulit ako hanggang sa susunod nating adventure dito sa Ride Tayo Dyan! Ano mga kapatid, tara at mag-glamping tayo dyan. Ako si Jania Lipon. Happy Friday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, may mga bagong frontliners sa isang ospital sa Barcelona, Spain. Yan ang mga therapy dog na bumibisita sa mga pasyente na nasa Intensive Care Unit o ICU. Sila ang Greyhound Dogs na sina Vida at Lou. 2 beses kada linggo bumibisita ang therapy dog sa ICU patients. Nakikipaglaro sila para hindi malungkot ang mga pasyente. Tumatagal ng 15 hanggang 20 minuto ang pagbisita ng mga therapy dog. Kinukumpara ang saliva sample ng mga pasyente bago at pagkatapos ng therapy. Ito ay para malaman kung bumaba ang kanilang stress level sa tulong ng therapy dogs. Sasabihin ko sana, very Pavlovian eh. Yung paglalaway, hindi yung mga aso, yung mga pasyente. Chine-check lang naman nila. Pero Johnny, ba't hindi ka tumili masyado? Nabitin tuloy kami. Meron naman, sir, isa lang, sa car rally. Naisingit ko naman. Baka naman in-edit out yung ano. Nami-miss mo naman Oo nga masyado eh. mo. Oo, dapat musiko ka. Para kompletong biyada sa atin. Yan po, 45 minutos pag-imahin sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggasawag balita. Sa ngalan po ni Mean Los Baños, ako si Ruth Cabal. At ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.